Yo, what's up? Marami sa mga tropa natin na nagabang na nagtatanong kung kailan kong re-reviewin itong sapatos na to. Actually, matagal na siya sa akin, mga ilang buwan na. Nagamit ko na rin siya sa mga race ko na half tsaka full marathon ko na rin siya sa mga event. And ginamit ko na rin siya sa halos sa lahat ng mga training ko. Ginamit ko siyang pang long distance, short, easy pace, speed training. Talagang sinubukan ko siya maigay sa lahat ng klase ng training ko para ma-review ko siya ng maayos at magawan ko siya ng maayos na review. Itong sapatos na to is walang iba kundi ang Adidas Adizero Boston 12. Tara, samahan mo ako. Reviewin natin. Let's go! Para sa mga hindi nakakaalam, ang Adidas ay isa sa major sponsor ng Boston Marathon, and every year naglalabas sila ng sapatos na ipinapangalan nila sa Boston Marathon. Ang Boston Marathon ay isa sa major marathon sa buong mundo. And last year na Boston Marathon, ito ang nilabas nila, ang Boston 12. Para sa specs ng sapatos, meron siyang bigat na 9.2 ounce para sa size 9 ang sapatos, size 9 ako. Then yun, true to fit size din siya. Yung sa upper naman is meron siyang breathable mesh na ginamit. Then sa dila naman is hindi siya yung naka fix na dila. Yun. At sobrang nipis niya. Pati dito sa gilid, mapapansin nyo, maliit na manipis na padding lang ginamit, kabilaan. Then sa likod, wala siyang padding. Kaya sobrang nipis niya, paikot ang sapatos. Then yung insole niya, natatanggal siya, removable. Pwede mo siyang palitan. Ang midsole, mapapansin nyo, dito sa taas meron siyang dalawang midsole na ginamit, ang Lightstrike Pro, and dito sa baba yung Lightstrike 2.0. Itong Lightstrike Pro, ito yung pang race shoes nila. Actually yung Adios Pro 3 itong gamit na midsole. Then itong Lightstrike 2.0, ito yung bagong version nila ng Lightstrike na foam na ginagamit nila sa mga training shoes nila na sapatos. Then dito sa outsoles, yan, Continental rubber, same. Halos lahat ng mga sapatos ni Adidas na outsole, Continental rubber ang gamit. Lalim. Then sa gitna, mapapansin nyo, meron siyang black na yon. May energy rod siya. Hindi siya carbon plated. Ang ginamit nila is energy rod. Yan, dito sa ilalim, makikita mo. Yung tatlong black na yon, yun yung energy rod. Meron siyang stock height na 37mm dito sa heel. Then meron siyang 30.5 dito sa toe. Kaya meron siyang 6.5 na heel to toe drop, which is mababa. Kaya masarap siyang gamitin. Nire-recommend siya ni Adidas para sa mga mid tsaka forefoot striker. Tingin ko kaya nila nire-recommend to sa mga ganun is kasi mapapansin nyo yung mid niya na Lightstrike Pro na midsole is mas makapal yun nasa gitna papunta sa forefoot. Syempre yung mga mid striker tsaka forefoot striker, mas may enjoy nila or yung mas ma-appreciate nila yung design ng sapatos kasi yung bounce niya talaga nasa harapan or sa mid. Pero ako, heel striker ako, pero maganda yung result sa akin ng sapatos na to. Tingin ko yung dahil sa pagka-design nila nung midsole nila na merong Lightstrike 2.0 sa baba. Kino-control niya yung bounciness nung Lightstrike Pro dito sa taas. Kaya pag ginagamit mo siya, stable siya. Hindi siya masyadong mabounce. Actually, hindi mo naman kailangan ma-experience yung bounciness pag nagtitraining. Kaya nga nagtitraining para pinapalakas mo yung binti mo eh.
Sa race, kaya ginagawa nila counterpart ng pan-training nila is itong Boston 12. Then ang counterpart niya na pang race is yung Adios Pro 3. Ako pag nag-speed training ako at ito yung ginagamit ko, nakakuha ko yung time at result na gusto ko makuha dahil siguro sa design nga nung midsole nya at yung energy rod. Actually itong energy rod na to hindi siya carbon, made in siya, fiberglass. Nagamit ko na rin siya sa race nung dumayo ako sa Davao, nag full marathon ako doon. Actually nag PR din ako doon. Then half marathon ginamit ko rin siya sa race. Steady pace lang ang ginawa ko doon, pero at least nakasub 2 ako. Kumbaga maganda yung performance sa akin, para sa akin. Lahat ng speed training ko nagamit ko siya, na-try ko intervals, threshold, or mga fartlek ko. Yung result maganda. Makikita nyo, pinopost ko naman yung mga training ko sa wall ko. Makikita nyo sobrang breathable siya. Tingnan mo, halos parang kulambo na lang. Then meron ako napanood na video nito na review. Ginawa nila, tinest nila yung pagka breathability ng Boston 12. Ginamitan nila ng smoke machine. Halos lahat ng usok lumabas. Kumbaga pasado siya 10 out of 10 sa breathability ng sapatos. Pagdating dun sa dila niya, kahit manipis siya at hindi siya naka stuck dun sa sapatos, pag ginagamit ko siya wala akong naging problema. Siguro medyo nag-islan siya, pero pag ginagamit mo hindi mo na siya nararamdaman, para sa akin. Then dito sa gilid, kahit wala siya masyado mga padding, meron na siya manipis. Sa likod wala siyang padding, ito lang, may design lang siya na ganon. Wala rin ako naging problema. Siguro kaya siya naging magahang dahil nga binawasan nila yung mga padding nitong sapatos na to. Pero meron akong mga ibang kakilala na gumagamit nito, is nagkakaroon sila ng gas-gas dito sa likod ng paa nila. Kahit ito gamit nila Boston 12 or yung Adios Pro 3, nagagasgasan sila rito. Kahit naka-high socks sila, hindi ko alam, siguro sensitive yung paa nila. Pero sa akin, dito wala naman ako nagiging problema. Para sa price, ngayon ang SRP niya is nasa 8,000 pesos. Pero gaya nga nung sinabi ko, may mabibili ka nito ng mga sale. Kaso yun nga lang, depende sa availability ng mga size, patos at kung saan. Pero yun nga, pag sa store ka bumili tsaka sa mga boutique, 8,000 pesos ang SRP. Recommendations na kung sino ang dapat bumili ng Boston 12. Siguro para sa akin, dahil sinasuggest nila na pang mid at saka 4-foot striker to na runner. If mid tsaka 4-foot ka, bagay sa ito. Kasi nga yung Light Strike Pro nya na midsole is makapal dun sa mid tsaka sa 4-foot. Talagang yung design ng sapatos is para sa mga mid tsaka 4-foot striker. Then syempre kung fan ka ng Boston na sapatos, kung nakagamit ka na ng Boston 10 tsaka 11, yeah, may recommend ko sa itong Boston 12 kasi mas pinagaang siya, mas pinaganda yung midsole, tsaka mas breathable siya kaysa dun sa dalawang predecessor niya. Then pangatlo, syempre kung nagtitipid ka na gusto mo ng sapatos na pwede mo na rin ipang race na mas mura kaysa sa Adios Pro 3. Sabi nga nila ito yung cheapest na counterpart ni Adios Pro 3. Yeah, may recommend ko sa ito. At sino naman yung mga tao na hindi ko siya ma-recommend na ito yung bilhin at gamitin. Kung ikaw yung tao na ang gusto mo sa sapatos o sa pag gumagamit ka ng running shoes is yung makakapal yung padding. Yan. Saka yung medyo malambot, hindi siya para sa'yo. Kasi nga, gaya nga sinabi ko kanina, hindi siya ganun. Stiff siya.
medyo matigas. Ang ma-recommend ko siguro sa iyo na sapatos na same nito, na all around shoes din, na pan training, siguro Nova Blast 3 or Hoka Mach 5. Yun. Salamat sa mga nanood. Siguro kung may questions ka or may suggestions, just comment below. And kita-kits sa next review natin. Salamat sa panood.